Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nancy. Sa ngayon ay nasa 23 na ako at dito ako nakatira sa Isabela City, sa Basilan. Nagwo-work ako ngayon bilang part-time tutor sa English at kasalukuyan ako nag-aaral sa kolehiyo. Kaya asahan ninyo na taglish ang pagkakasulat ko. By the way, loyal listener mo ako since 2022. At marami na akong napakinggang storya sa channel ninyo at masasabi kong nacha-challenge ako. Oo, nacha-challenge ako na sumulat din para i-share sa inyo ang karanasan na alam kong makakatanggap ako ng sari-saring reaksyon. Papa Dudut, lumaki ako sa family dito sa Isabela di Basilan na lahat ng anak ng lolo ko ay marunong mag-orasyon. At kabilang na dito si mama, ang mga kapatid ko at syempre ako. Pero paglilinaw ay hindi kami mga mangkukulam. More on protection and healing like gamot sa kamandag, pampatigil ng dugo sa sugat and the likes. Pero noong magdalaga ako ay tinigil ko na ang pag-oorasyon simula nung naging Christian ako. All I need for protection and healing are the God's word. His promises is more than enough. And back to the story, bawat pamilyang nagpa-practice ng ganon ay mayroong pinakapuno or the strongest one. Parang siyang teacher at sa pamilya namin ay si Lolo Prudencio yon. Meron siyang inaanak na babae, around 3 years old na, naligo sa ilog. Sa bukid ito nangyari. Nung umuwi, nanakit na ang tiyan, mga 6 PM ay pinasundo si Lolo Prudencio sa pinsan ng bata. Ginamot naman niya at bago siya umalis ay okay na yung bata. At dahil nga inaanak naman ni Lolo Prudencio ang bata, hindi siya binayaran ng nanay ng bata. Pagka-uwi, natulog si Lolo Prudencio at sa kahimbingan ng tulog niya ay may nagpakita sa kanyang panaginip. Kwento niya sa akin noon, sa panaginip niya ay nasa tabing ilog siya, kung saan naligo yung inaanak niya. Sa kabilang pangpang ay may nakita raw siyang nakakatakot na nilalang. Hugis tao pero parang wala siyang balat. At galit daw ito kay Lolo Prudencio. Pagkain ko na, pinakialaman mo pa. Yun daw ang sabi ng nilalang sa kanya. Na ayon sa obserbasyon ni Lolo Prudencio ay isang aswang. Aswang na walang balat o binalatan. Alam na ni Lolo na yung bata ang tinutukoy ng kausap niya. At pagkatapos ay tumawid daw ito ng ilog at nagpambuno sila ni Lolo Prudencio. Kahit panaginip lamang yon, ginawa ni Lolo ang lahat para matalo ang nilalang na yon. Kasi kung hindi ay mamamatay siya sa bangungot, o kung magising man siya ay magkakasakit naman siya at mamamatay kinalaunan. Buti na lamang sa panaginip na yon, natalo ni Lolo Prudencio ang halimaw. Pagkatapos ay nagising na siya. Pagdilat niya ng mata, agad siyang bumangon at kinuha ang itak niya. Parang defensive mechanism. Hindi siya natutulog na walang katabing itak. Mayroon sa gilid ng kama sa ununan niya at may punyal sa ilalim ng unan. Sa kusina nila ay may cabinet na puro itak at punyal
at yung panggapas ng palay. Parang itak din pero pa-curve ang hugis. Puno ng mga ganon ang cabinet na yon. Samantala maski kami ay naghanda sakaling mayroon ngang umatake sa amin na katulad ng nasa panaginip ni Lolo Prudencio. At dahil nga sa aswang ang hinihinalang nilalang sa panaginip ni Lolo, siyempre naghanda kami ng mga pangontra sa aswang. Lumipas sa mga linggo at buwan simula nung nanaginip si Lolo ay wala namang nagpakita o nagparamdam na aswang sa amin. So ako at ilan sa mga pinsang ko siyempre naging kampante na. Pero ang hindi namin alam, parating na pala ang bangungot sa pamilya namin. Namatay ang isa naming kamag-anak na nakatira sa Akbar Basilan pero hindi lahat ng pamilya ay pupunta roon para makiramay. Ako, si Lolo Prudencio at si Papa lamang ang pupunta doon para makiramay. Habang sina Mama at ang mga kapatid ko ay maiiwan sa Isabela para bantayan at pangasiwaan ng aming bukid. Papadudot kumpara sa Isabela, ang bayan ng Akbar sa Basilan ay liblib at magubat. Bagamat ang pupuntahan namin ang barangay Semut ay marami-rami naman ang nakatirang tao doon. Sakay ng aming private jeep nakarating kami sa Semut bandang 6:00 na ng gabi. Agad naman kaming sinalubong ng mga kamag-anak namin. Nagkaroon ng kwentuhan tapos ay naghapunan kami. Bandang 8:00 ng gabi ay mayroong isinagawa si Lolo Prudencio na ritual. Pero bago yon, Papadudot, ay narinig ko ang usapan ng mga matatanda na kaya namatay ang kamag-anak namin na si Tita Noraline dahil inatake at pinatay daw ito ng aswang. Halos magkalasog-lasog ang katawan ni Tita Noraline kaya nakasarado daw ang kabaong nito para hindi na makita ang kalunos-lunos na sinapit nito sa isang aswang. Pero sa pagkwekwentuhan nila ay nabanggit nila na ang aswang na pumatay sa kamag-anak namin ay walang balat. Nagtanong naman ng isang matanda kung bakit sila skinless ang aswang na umaatake sa angka namin. At pumasok na si Lolo Prudencio sa usapan ng mga kapwa niya matatanda. At doon ko nalaman na meron palang nakaaway si Lolo Prudencio na isang lalaking aswang at binalikan siya ng isang angkan. Buti na lang daw at may mga kasamang aswang hunters noon si Lolo Prudencio at nilabanan nila ang 8 miyembro ng angkan ng mga aswang na lumusob sa kanila. Napatay ni na Lolo ang 8 aswang at bilang babala sa iba pang mga aswang, binalatan daw nila ang mga napatay nilang aswang. At meron sa isang pinatay at binalatan nilang aswang ang muling nabuhay. At ito raw ang naghihiganti sa angka namin at sa mga taong hindi namin kamag-anak pero malapit sa angka namin. Dahil sa mga narinig kong kwento, nakaramdam ako ng takot. Yung mga kinakatakutan kong aswang sa pelikula ay totoo pala talaga. Nang mga sandaling yon ay napansin ako ni Lolo Prudencio na parang natatakot kaya nilapitan niya ako. Huwag kang matakot, Nancy, dahil hanggat alam mo ang orasyong ginagawa ng angka natin, hindi ka nila magagalaw. Paniniguro ni Lolo noon sa akin. Samantala sa labas naman ay abala si Papa at ang bisita sa pagsusugal. Noong biglang makatanggap si Papa ng text message mula kay Mama. Pinapauwi kami sa bahay dahil meron daw aswang na gustong pumasok sa bahay namin. Dahil dito'y agad niyang tinawag si Lolo Prudencio at sinabi ang kanyang natanggap na balita. Nagdesisyon naman agad si Lolo na umuwi na kaming 3 sa Isabela. Agad na sumakay kami sa private jeep namin, dumaan sila ng kalye papunta sa barangay Kadayan at sa lugar na yon, liblib talaga at sikat pa sa pagiging haunted road. Habang nasa biyahe kami pababa ng bundok nasiraan kami ng jeep.
Tiyanek ni Papa ang makina habang nasa loob kami ni Lolo. Sa katagalan dahil wala namang humihinto na sasakyan para tulungan kami, ay nag-decide na si Papa na maglakad-lakad kasi kukuha daw siya ng tubig kung saan man pwedeng may pagkuhanan. Nag-overheat daw kasi ang makina. Sinabihan niya kami ni Lolo Prudencio na hintayin daw siya at ilak mabuti ang mga pinto ng jeep. Ako naman natatakot dahil bukod sa madilim na ang lugar na yon, worried din ako para sa tatay ko. At ayon, umalis na nga si Papa at naghintay lamang kami ni Lolo Prudencio sa loob ng jeep. Sa katagalan ng paghihintay, hindi ko namalayan na nakaidlip na ako. Nang magising ako ay nagulat ako kasi wala si Lolo sa loob ng jeep. Nag-alala na rin ako dahil hindi pa bumabalik si Papa. Pero Papa Dudut, napansin ko na may mga dumaraan ng sasakyan sa gilid ay tinataasan ako ng ilaw at binubusinahan. Kaya nagtataka ako kung bakit ganon. Nagtaka ako kaya sumilip ako. Napansin kong nasa semot ulit ako. Siguro ay minaneho ni Lolo Prudencio ang jeep. Pero nasaan na si Lolo Prudencio? Maya-maya ay may mga dumating na mga police cars at pinalabas ako ng pulis sa jeep. Inilalayan ako ng pulis at naglalakad na kami palayo sa jeep. Sinabihan pa ako ng pulis na huwag akong titingin sa jeep. Pero dahil sa curious ako ay sumilip ako. At nakita ko ang isang kahindik-hindik na eksena. Nakita ko sa bubungan ng jeep namin ang walang buhay na mga katawan ni Lolo Prudencio at Papa. Ang nakakatakot pa, yung mga ulo nila ay detached sa kanilang katawan at nakakalat ito sa kalsada. Napansin ko din na wakwak ang tiyan ni na Lolo Prudencio at Papa at nagkalat sa ibabaw ng jeep ang kanilang mga bituka. Halos mabaliw ako, Papa Dudut, ng mga sandaling yon. At hindi ako makapaniwala dahil wala naman akong naramdaman noong nakatulog ako. Ayon sa report mula sa mga sasakyan na napadaan, bago raw mangyari yon ay may nakita daw silang nakakatakot na nilalang sa ibabaw ng jeep namin. Hindi nila mawari kung aswang o ibang klase ng halimaw. Basta walang balat, as in kita ang kalamnan at nakaupo daw ito sa ibabaw ng animoy may kinakain na akala mo'y gutom na gutom. Hanggang sa napagtantunan nilang may mga karne ng tao na kinakain ang mga ito. Sobrang nakakatakot daw kaya hindi nila nagawang tulungan. Nang lapitan ng isang saksi, natatakot daw ito at nagtatakbo palayo nang makita ang halimaw sa ibabaw ng jeep namin. Samantala nung tumawag naman ako kina Mama para ipaalam sa kanya ang nangyari kina Papa at Lolo Prudencio, nagulat ako at kinilabutan kasi inatake din pala sila doon sa bahay. Pero buti na lamang at walang napahamak sa kanila kasi nag-orasyon daw si Mama. Pero nanlumo si Mama nang ibalita ko sa kanya na pinatay ng aswang na walang balat sina Papa at Lolo Prudencio. Sa kabilang banda, agad na inilibing ang mga bangkay ni na Papa at Lolo Prudencio noon sa bayan ng Akbar dahil na rin sa aming paniniwala. Siyempre hindi ako makapaniwala noon at araw-gabi akong umiiyak. Nag-iwan din yun ng matinding takot sa akin kasi kung gising pala ako ay malamang ay isa rin po ako sa mga napatay ng aswang na yon. Papa Dudut, sobra-sobrang pagdadalamhati ang naramdaman namin nang mamatay sina Lolo Prudencio at Papa. Ganoon pa man ay kailangan naming mag-move on at maghanda na rin. May kutob kasi si Mama na babalik daw ang aswang na pumatay kina Papa at Lolo Prudencio. Lalo na't tukoy na mga aswang na binanatan ni Lolo noon ang siyang naghihigante sa amin. Samantala, lumipas ang ilang buwan ay hindi naman kami binalikan ng aswang ni hindi ito nagpaparamdam o nagpapakita sa amin. Halos lahat ng mga kapatid ko ay naging kampante na maliban na lamang sa akin at si Mama.
Kaya naghanda kami sa posibleng pagbabalik ng mga aswang na gumugulo sa angka namin. Sumapit naman ang Fiesta Alegria de Isabela. Sineselebrate ito ng mga Katoliko dito sa Basilan tuwing July 8 bilang pagpupugay kay Santa Isabel de Portugal. Siyempre kapag fiesta ay masaya, maraming tao, pero hindi kami lumuwas papunta ng Kapitolyo at sa halip ay dito lamang kami nagstay sa tirahan namin na nasa barangay Lanote. Pero may kaibigan ako na taga Panigayan, isang barangay sa isla ng Malamawi, ang nag-aya sa akin na doon mag-celebrate sa kanila. Nainganyo ako kasi may kayang pamilya niya at mas ingranding maganda ang mga ito kesa sa amin. So nagpaalam ako noon kay mama na doon ako mamimiesta sa aking kaibigan at pumayag naman siya. Basta bilin lamang niya sa akin na ipagpaumaga ko na ang uwi dahil delikado para sa akin kung ipipilit ko pang umuwi ng gabi. Umuo naman ako at saka umalis. Sa kabilang banda, bandang 6 p.m. ay nagkita-kita nga kami sa Basilan Pier at naabutan ko doon ang 6 sa mga kaibigan ko. 4 na lalaki na tropa ko at kami noong kaibigan kong nag-aya sa amin. Natawagin na lang natin siya sa pangalang Rahana. Sabi pa nga sa akin ni Rahana ay sandali lang naman ang biyahe sa bangka papunta ng isla ng Malamawi, kaya raw makakarating din kami kaagad. Pero ng mga oras na yon ay walang bangkang available para makapunta kami sa Panigayan, kaya naghintay muna kami ng mga kaibigan ko. Nang gabing yon, napatingin ako sa langit at napansin kong bilog ang buwan. Medyo nakaramdam ako ng takot kasi bilog ang buwan noong namatay sina Papa at Lolo Prudencio. Nang atakihin sila at patayin ang mga aswang. "O Nancy, ano nangyayari sa iyo? Bakit parang kinakabahan ka?" Usisa ni Rahana sa akin. "Naalala ko lang kasi ang papa ko at yung lolo ko. Full moon kasi nung namatay sila," sabi ko. "Huwag kang mag-worry, walang aswang sa lugar namin. Maraming tao doon. At hindi maglalagi ang isang aswang sa maraming tao," pangungumbinsi pa sa akin ni Rahana. Mamayang kaunti ay may dumating na bangka at bumiyahe na kami papunta sa Panigayan. Wala pa ngang 30 minutos ay nakarating na kami sa Pangpang, pero kapansin-pansin ang katahimikan ng paligid. Sasakay pa raw kami ng tricycle bago kami makarating sa kanila. Gusto ko na sanang umatras. Pero syempre imposible na yon kasi umalis na yung bangkang naghatid sa amin. Kaya no choice ako kundi ang maghintay kasama ng mga kaibigan ko. Habang nag-aantay ay bigla akong napalingon sa right side ko. Doon yung part na maraming puno ng saging at kung ano-ano pang mga puno. Inangat ko yung tingin ko at doon ko nakita yung mga nagagalawang dahon ng saging at nakapagtataka lang kasi hindi naman mahangin. At kung mahangin man, at ba't doon lang sa part na yon may gumagalaw? Napansin din ng isa kong kaibigan si Hamira, kaya napakapit siya sa akin at sinabi ko na lamang na baka may ibon lang, kaya sabi niya na baka. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ng mga kaibigan ko ay napahinto kami sa narinig namin. Isang huni at alam naming pareho na huni yon ng aswang. Ang malala pa ay mahina lamang ito at ang ibig sabihin ay malapit lamang ito sa amin. Kasabay ng huni na yon ay ang paggalaw ng mga dahon sa hindi kalayuan sa amin. As in doon lang sa part kaya hindi hangin yon kundi maaaring aswang. Kaya napapikit na lamang ako at sabay sabing, "In Jesus' name." Ramdam ko yung hinig ng mga kaibigan ko. Kasama na si Rahana pero sabi ko na lamang ay huwag matakot kasi kasama namin ang nasa itaas. Sakto namang dumating yung tricycle na sundo namin at humingi ng paumanhin dahil natagalan ito. Nagmamadali kaming sumakay doon sa tricycle. Oo, 6 kami pero nagkasya talaga kami. Ang nakakatakot, kami ni Rahana sa likod ng tricycle driver.
pero ako yung nasa pinakadulo. Habang yung tatlong sumakay sa loob habang yung pinakakuya namin sa grupo si Jojo ay sumabit na lamang sa likod ng tricycle. Tapos ay umandar na ang tricycle. Pero kahit na umaandar na yung tricycle noon ay hindi ko pa rin maiwasang kabahan. At dahil nasa dulo ako ng driver, nakaupo ay napalingon ako sa likuran ng tricycle. Doon nakita kong may lumilipad na malaking nilalang na hindi ko mawari kung ibon ba yon. Basta malaki yon. Hindi ko lang makita kasi madilim ang dinadaanan naming kalsada at tanging ang tricycle lang namin ang may ilaw noon. Napansin naman ni Kuya Jojo na tila nanlalaki ang mga mata ko sa takot. Nakasabit pa rin siya noon sa lugod ng tricycle. "Nancy, ano nangyayari sa iyo?" tanong niya sa akin. Pero hindi ako kumibo noon kasi hindi ko marinig ang boses niya dahil mabilis tumakbo ang tricycle. Kaya napalingon na lamang din si Kuya Jojo sa kanyang likuran. At nagulat siya. "Lintik, aswang ba yun? Hinahabol yata tayo ng aswang," sabi niya. Narinig namin ni Rahana ang sinabing yon ni Kuya Jojo at maski si Rahana ay nataranta na. "Manong, bilisan mong magmaneho. Mukhang may aswang na sumusunod sa atin," aniya. Nakarating naman kami sa aming destinasyon at naabutan naming maraming tao sa bakuran ng bahay ni Rahana. Nagsa-celebrate din ng fiesta pero nagmamadali kaming pumasok noon sa bakuran. Isinama na rin namin yung driver ng tricycle dahil natakot kami na baka atakin ito ng aswang kung aalis ka agad. Pumasok muna kami sa loob ng bahay, siguro ay nasa 20 katao noon ang nasa labas, kumakain at ang iba ay nagiinuman. Nagvivideoke din sila. Sa loob naman ng bahay ay naabutan namin ang mga magulang at tiyahin ni Rahana na nagluluto at naghahanda na ng pagkain. Pinakain kagad kami pagdating namin at tama nga ang hinala ko. Maraming handa si Rahana. Habang kumakain ay nabanggit namin sa mga magulang ni Rahana ang tungkol sa sumusunod na aswang. Kaya agad na tumayo ang padre di pamilya at binalaan ang mga ito sa labas. Isa-isa silang naghanda ng kanilang armas. Sakali mang may umataking aswang sa amin. That time ay sumilip ako sa labas para checken ang mga tao doon. Natuloy pa rin ang kasiyahan kahit na may banta ng aswang. Hanggang sa natanaw ko sa malayo, nagtatago sa mga puno ang aswang na humahabol sa amin kanina. Kinilabutan ako kasi kahit malayo ay kitang-kita ko kasi malinaw ang mga mata ko. Yun nga, nakita kong namumula ang aswang dahil wala siyang balat. At kahit malayo ay alam kong nakatingin sa amin. Nanlilisik ang kanyang mga mata at parang sinasabi niya sa akin na mapapatay din niya ako tulad ng ginawa niya kina Papa at Lolo Prudencio. Hindi ako nakatulog ng gabing yon sa sobrang takot. Kinabukasan pag uwi ko ay sinabi ko kay mama ang naranasan ko. Kaya binilina na niya ako na huwag na akong lalabas ng mag-isa at huwag na akong magpapagabi sa daanan. Dahil nariyan pa rin ang banta ng isang binalatang aswang. Papadudot hanggang ngayon ay may banta pa rin sa angka namin ng aswang na yon. Sinabi ko kay mama na baka pwedeng lumipat na lamang kami ng Zamboanga City pero tumanggi siya. Sabi niya ay lalo raw kaming hindi patatahimikan ng aswang kung aalis kami ng Basilan dahil iisipin daw nitong natatakot kami. Kaya hanggang ngayon papadudot ay naghahanda pa rin ang buong angka namin sa panganib na pwedeng dalhin sa amin ang aswang na walang balat. Papadudot hanggang dito na lamang. Sana'y makarating itong sulat ko sa inyong programa. Muli maraming salamat at sakali mang may update pa sa kwento ko ay isi-share ko ulit ito sa inyo. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Nancy ng Isabela Basilan. Maraming salamat Nancy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa mga aswang, may mga ilan ding nagpapatotoo na nag-exist nga ang mga nilalang na ito. So kung totoo man ang aswang ay naririto raw ang ilang mga dapat gawin para maitaboy ang mga nilalang na ito.
Sabi ng mga eksperto, bago mag alas 6 ng gabi ay magpausok ng kamangyan na may kasamang pinitpit na bawang at maliliit na sanga ng halamang makabuhay. Pausukan ang loob at labas ng bahay upang maitaboy ang aswang na maaaring nasa paligid lamang. Ang pinakamadaling paraan na alam natin na pagtataboy ng aswang ay ang lagi maglagay sa bulsa ng bawang. Pangkaraniwang sa atin ay nagsasabit ng tinuhog na mga bawang at sinasabit sa bintana at pintuan ng bahay. Ito raw ay makakatulong upang ang mga aswang ay lumayo. Marami pang mga tradisyon at paniniwala na hanggang ngayon ay pinapaniwalaan ng iba nating mga ka-online kung paano nga ba susugpuin ang mga aswang. Hindi naman tayo pinipilit na maniwala sa mga aswang, pero mainam na mag-ingat tayo sa lahat ng oras. Tandaan na anuman ang pangontrang hawak mo, kung wala kang pananampalataya sa Panginoon ay hindi ka pa rin maililigtas sa kamay ng puwersa ng kadiliman. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din po sa Gianna Vlogs. Sana po'y suportahan niyo po ang mga pinaghihirapan naming channel. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Masarap, lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go, wag na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.